Nagpalitan ng pahayag kahapon sa plenaryo sina Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Ito'y matapos ang privilege speech ni Senator Lacson kung saan sinagot nito ang mga akusasyon at patutsyadang ibinabato sa kanya ni Senator Marcoleta nitong mga nakaraan. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag. Isa na rito ang tugon sa sinasabing committee report ng Blue Ribbon na umano'y walang pirma ni Senator Lacson bilang chairman na siyang ginamit ni Senator Marcoleta na dahilan kung bakit hindi rin siya pumirma rito. Anya, ang natanggap ng kanyang opisina ay isang PDF file or document na may watermark ng bawat opisina na nakatanggap nito na wala man lang daw pirma ng chairman ng komite. Natural, walang pirma dahil advance copies lang naman ang pinadala namin sa opisina ng lahat ng members. Common sense naman po, Mr. President, na binigyan ng soft copy ang bawat miyembro upang madaling mabasa at mapag-aralan ng ang lahat ng nilalaman nito simultaneously. Ang ating inisyatibo upang pabilisin ang tamang proseso ay talagang masama pa rin sa paningin ni Senator Marcoleta. Bukod dito, pinuna rin ng Blue Ribbon Chair ang mga pahayag ng kapwa niya senador hinggil sa pagsuko sa Kalayaan Island Group. His statement, and I quote, verbatim, Mr. President, ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat, unquote. Is that merely suggestive, Mr. President? Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat, Mr. President. Mag-iingat po tayo rito, Mr. President, sa kanyang gusto mangyari. Your Honor, being the chairman of the Commission on Appointments and some of us here as members, we must study diligently the legal implications of Senator Marcoleta's motion now pending before the Commission on Appointments. Hindi ko kasalanan ng mga salitang nagmula sa sarili niyang bibig. May tawag nga dito ang mga Gen Z, classic case of gaslighting. Dagdag ng senador na may ilang pahayag pa si Senator Marcoleta na tila sumasalamin sa naratibo ng China na aniyay malinaw na pagtataksil sa pambansang interes. Sangkatutak na ang mga pahayag ni Senator Marcoleta na napakalinaw na hindi pumapabor sa ating pambansang interes. He even went far beyond by debunking and undermining the historical facts about Tomas Cloma. Curiously, Mr. President, these narratives align with those of the Chinese narratives, plucked directly from the People's Republic of China's Ministry of Foreign Affairs official website, Mr. President. Bukod dito, inakusahan din ni Senator Lacson ang kapwa niya mambabatas na nagsisilbing protektor umano ng kontrobersyal na mag-asawang contractor na sila Diskaya sa gitna ng investigasyon sa flood control projects anomaly. Mr. President, it is also coincidental that multiple news outlets revealed a damning link between Senator Marcoleta and the Diskayas. In one news story, a relative of Senator Marcoleta was said to hold a directorship at Stronghold Incorporated and Milestone Guarantee insurance companies that provided bonds for contractors owned by the flood control king and queen, Curly and Sarah Diskaya, at the center of a multi-billion peso flood control corruption scandal, raising conflict of interest questions in a high-profile Senate probe. Kung may napansin ang mga manonood, ito ang naging asal ni Senator Marcoleta, which begged the question, why is Senator Marcoleta so protective of the Diskayas? Ngunit mariin itong itinanggi ni Senator Marcoleta. Ayon sa senador, ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin na pangalagaan ang mga testigo. Iginiit ng mambabatas na wala siyang personal na pagkiling sa mga Diskaya na siyang sentro ng multi-billion peso flood control scandal.
Aniya, ang kanyang pagtindig ay para sa karapatan ng sinumang resource person na lumulutang sa Senado, lalo na't ang mga Diskaya ang unang nagpahayag ng kagustuhang sumailalim sa Witness Protection Program. Ako rin po ay defensor ni Diskaya. Palagi niyang ipinipilit yun. Hindi niya makalimutan ang sinabi ko na nung ako po ay nasa Blue Ribbon Committee, tungkulin ko po kasi na ipaglaban ang sino man, witness man siya, resource person, siya po ang kauna-unahan na nag-apply ng Witness Protection Program. Sa aking palagay po, nung panahon na yon, ay kakailanganin namin siya sapagkat mga pangalang malalaki ang dapat na makuha natin. Dahil mabigat ang kanyang gagawin, Mr. President, malalagay nga sa alanganin ng buhay niya. Yun po naman ay nakalagay sa batas eh. Bakit ngayon akusahan ako na ako pa ang nagdidepensa sa kanya? Nandun naman po sa batas eh. Natapos ang mainit na diskurso sa pagitan ng dalawang mambabatas matapos pagbigyan ni Senator Lacson ang hiling na palawigin ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee ukol sa katiwalian sa mga flood control projects. Kapalit nito ay ang pagpirma ni Senator Marcoleta sa nakabinbing partial committee report. Gayunman, ipinauubayan ni Senate President Vicente Tito Soto III sa Committee on Rules ang pinal na pasya sa schedule ng mga pagdinig, bunsod ng mga usaping legal at mga nakasampang kaso na may kaugnayan sa mga iimbitahang resource person. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon.